Oy, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay isang strategiya na kapag ka ginamit mo ay paniguradong makukuha mo yung respeto ng babae at paniguradong tataas ang pagtingin nito sa iyo. Mga bagay na kapag ka nangyari ay of course magbo-boost ng attraction at interest level niya sa iyo. Na kapag ka nangyari ay of course mangyayari at mangyayari yung bagay na gusto mo na mangyari sa inyong dalawa. Kumbaga, ang ibig sabihin ko ay bibigay itong babae na ito sa iyo o may mangyayari sa inyo sa loob ng kwarto o kung saan man ninyo gustong gawin itong bagay na ito na ligtas at of course legal at consensual. Okay? Kasi tandaan ninyo, sa oras na makuha mo ang respeto sa isang babae, okay, at tumaas ang pagtingin nito sa iyo, then of course yung babae ay magiging feminine at submissive sa iyo. Ibig sabihin mas magiging babae siya o susuko siya sa iyo. Okay? Dahil of course ang nasense niya sa iyo ay yung masculinity mo. Okay? And of course pag naging feminine ang babae at sumabmit na nga ito sa iyo, sumuko ito sa iyo, then of course, automatic na yan na ibibigay niya yung bagay na gusto mo, na gusto rin naman niya na mangyari kasi nga submissive na siya sa iyo. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin o sabihin natin ano ba kasi itong bagay na ito na gusto kong ituro sa inyo para nang sa gayon ay magawa niyong magpinta ng isang magandang imahe o high value na imahe sa isang babae na nakaka-date o kasama ninyo para nang sa gayon ay ma-enjoy ninyo ang company ng isa't isa. Well, actually, itong ituturo ko sa inyo ay na-mention ko naman na kanina yung iba, okay? Isang bagay na sabihin na nating magpapataas nga ng pagtingin niya sa iyo. Okay, tandaan ninyo, tuwing tayo ay may nakikilala o may nakakausap o may nakikitang mga bagay na may mataas na value, ang impact nito sa atin psychologically ay emotional. Okay? Nadadala tayo dito emotionally. Napapawaw tayo o nabuboost nito yung excitement natin sa bagay na ito. Okay? Parang, for example, kapag ka, di ba, nakakakita kayo ng mga, sabihin nating mga mumurahing gamit, parang wala lang sa atin yun, hindi tayo masyadong nadadala. Pero pag nakita ka ng designer o sabihin nating mamahalin o ginto, o diamante, di ba, napapawaw tayo doon. Kasi nga, may mataas na value ito. Okay? So, yung ituturo ko sa inyo ay maihahalin tulad mo dito sa mga bagay na na-mention ko sa inyo ngayon. Kumbaga, pagmumukain ko kayong high value sa mga babae na makakausap ninyo. Okay? Pero gagawin nyo ito nang hindi dahil sa mag-flex ka o magyayabang ka o ipapakita mo kung anong klaseng tao ka o anong klaseng buhay mayroon ka. Okay, hindi ganyan. Okay? Also at the same time, hindi mo rin ito gagawin nang sabihin na nating para ng way na sabihin nating yung ikaw yung magiging agresibo. Okay? Sa pagpapakita nito. Instead, ang gagawin mo lang ay hahayaan mo na madiskubre niya ito sa iyo. Okay, tuwing magkausap kayo. Tandaan nyo, sa oras na sabihin nating malaman ng babae yung pagiging high value mo, yung emosyon niya ay maapektuhan at maapektuhan. And since ang mga babae ay emotional by nature, okay, dahil nga babae ito, feminine ito, then of course, sa oras na makuha mo yung emosyon niya, then ang nangyayari ng mga oras na iyan ay para bang sabihin na nating nakukuha niya yung droga na inaasam-asam niya sa buhay niya. Okay, dahil sa totoo lang, ang mga babae ay addicted pagdating sa emotions. Okay, so kung makukuha niya emotions na ito at mafe-feel good siya dito, tapos magagawa mo ito ng tama, then napakalaki ng tsansa na may mangyari talaga sa inyo o bumigay itong babae na ito sa iyo. Matter of fact, hindi lang basta may mangyari sa inyo o bumigay, kundi ma-attach at ma-in love pa itong babae na ito sa iyo. Okay, dahil nga, makakaramdam siya ng emosyon dahil dito sa mga bagay na ito na gagawin mo o sasabihin mo. Okay? And also at the same time, since ang mga babae ay hypergamous by nature,
So kung magiging high value ka sa utak niya, o ang imahe mo ay magiging high value sa kanya, then of course makukuha mo yung pagiging hypergamous niya. Okay, dahil alam niyo naman ang pagiging hypergamous ng babae, di ba? Ibig sabihin niyan, patuloy siyang naghahanap ng isang tao o bagay na may mataas na value. So kung ikaw yung may mataas na value, tapos makukuha mo pa yung emotions niya, pagsamahin mo yun, then alam mo na. Okay? Obsession na ang susunod dito. Kung magagawa mo ito ng maayos, lalo na't magiging consistent ka dito. Okay, so, paano ba gawin itong bagay na ito? Well, actually, napakadali lang naman gawin ng bagay na ito. Okay? Magagawa mo ito tuwing yung babaeng kausap mo ay nagtatanong siya sa iyo. Like for example, tinanong ka niya, ano bang trabaho mo? Okay? Yung iba sa inyo, alam ko, sasagutin lang yan ng tamad, o yung tamad version, o sabihin nating yung casual lang, ano ba ang trabaho mo? Factory worker, o kaya sabihin na, call center agent, gano'n. O kaya sabihin na, sabihin nating waiter, ganyan, o kaya manager, ganyan. Huwag niyong sagutin ng ganyan. Mali ang bagay na yan. Kasi sa moment na iyon, may chance ka para i-boost yung sarili mo. Okay, sabihin natin para pagwapuhin yung sarili mo. Okay? Sa oras na nagtatanong ang babae sa iyo. So, pag tinanong ka ng babae, ano ba ang trabaho mo? Sabihin mo, I'm a very successful businessman. Matter of fact, I handle multiple businesses. Tapos, ibalik mo sa kanya yung tanong. Okay? Ikaw, kamusta naman yung trabaho mo? Okay? O wag mo nang ibalik sa kanya yung tanong. Huminto ka lang muna. Okay? Wag tsaka na yan. Mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin yan. Para wag muna kayo malito. Pero pwede nyo laruin yan. Okay? Yan, sinabi niya ganun. Kumusta ang trabaho mo? I'm a very successful businessman. I actually run and handle multiple business. Tapos huminto ka lang. Tapos hayaan mo siya magtanong ulit. Ngayon, pag tinanong ka niya ulit, tapos ang tanong niya ay, magkano naman yung, ano yung business mo? Magkano sinasahod mo? Magkano naman ang kitaan dyan. Okay? Sagutin mo yun humbly, pero may pitik ng pagiging, sabihin nating successful mo. Okay, sabihin mo ganito, okay naman, enough na para makabili ako ng bahay tsaka kondo para sa sarili ko and multiple cars. Pero, hindi naman ganun kalakihan. How about you? Ngayon, itanong mo sa kanya, ibalik mo ngayon sa kanya yung tanong. Sabi mo, how about you? Ano naman trabaho mo? Ngayon, pag sinabi niya yung trabaho niya, kunyari, sinabi niya, ako naman ay freelance model sa isang agency. Oh, really? Freelance model ka pala sa isang agency. Para sabi ko na nga ba I knew it. Parang dahil kanina pa nakikita ko na para kang yung ex ko na dinate ko before. Parehong-pareho kayo ng ugali tsaka the way na magsalita kayo. Isa lang talaga culture ng mga nasa modeling, no? Parehong-pareho talaga kayo. Kung meron kang litrato na pwede mo ipakita sa kanya o ebidensya na pwede mo ipakita sa kanya, maganda. Actually, ito siya, kasama ko siya nung mga time na yun, di ba? Parang pareho kayo. Baka nga one time, nagkasama pa kayo niyan sa, sa isang fashion show, sa isang event. Baka kilala mo siya o baka minsan nagkatrabaho na kayo. Maybe you know her. So, mga ganyan. Tapos, huminto ka lang. Hayaan mo na muna siya. Huwag kang mag-oversell, okay? Huwag kang magsalita. Huminto ka na pagkasabi mong ganon. Okay? Sa moment na yon, maniwala ka sa akin, since inumpisa mo siya sa pagiging successful businessman mo, dun pa lang actually, nakukuha mo na yung respect niya, yung pagtaas ng value mo sa kanya, okay? Tapos sinundan mo pa ng, sabihin nating, enough yung kinikita mo, tapos, enough para bumili ng bahay at saka ng kondo at ng sasakyan, okay, multiple cars, okay. Tapos sinundan mo pa ng pre-selection, okay, dahil pinaalam mo na nagde-date ka rin ng mga model, okay, tapos mapapakita pa maganda rin yung mga babae mo, okay, sabi mo, ito yung ex ko, at matter of fact, may dinate pa nga ako na isa pa ito, ayan, model din siya, ayan, nakadate ko rin siya before, kaya sabi ko na kapareho mo sila. Matter of fact, itong ex ko na to, dinate ko yan ng medyo may katagalan din. Ganun. Pero pwede mo ikwento ng ganong klaseng background and also pwede kang umaba ng ganong konti, magbigay ng ganong klaseng konting history. Okay, pero pwedeng putulin mo lang din ng mas maaga. Okay, depende na yun sa pag-uusap ninyo. Pero wag mag-oversell. Okay, dapat
alam mo kung kailan ka hihinto. Huwag masyadong maraming information kasi baka magmukha ka ng nagbebenta. Okay, matter of fact, pwedeng-pwede mo pa nga yung gamitan ng sabihin nating push-pull o yung pag-pull back, yung pagbato ng negative o hila ng negative after magbigay ng positive. Kasi sinabi mo, pareho siya ng ex mo eh, di ba? Model din yung ex mo, tapos pareho pa sila ng kultura, pareho sila ng the way magsalita. So baka isipin niya na gusto mo rin siya, di ba? Kasi pareho sila. So ang gawin mo ganito, kaso yung ex ko na yan, alam mo sa totoo lang, problema ko yan, sakit ko yan ng ulo. That's why, wag mo na sabihin to, baka magkamali ka ba. Sabihin mo lang ganito, aso yung ex ko na yan, kasi sabihin ko sana, kaso naghiwalay kami. Ganun, wag mo na sabihin, baka magkamali ka pa. Ako kasi minsan nagagamit ko yan, depende kasi yan sa moment eh. Okay? Kung tama yung moment para sabihin yan. Pero to play it safe, then wag mo na lang muna sabihin. O kung gusto mo sabihin, nasa yan, basta tama yung moment. Okay? Sabihin mo ganito. Pero actually, yung ex ko na yan, sakit ko ng ulo yan. So, yeah. Ikaw, siguro sakit ka din ng ulo kasi model ka din. Tama ba ako? Ganun. Tapos ngitian mo lang. Parang pabiru lang ba siya? Okay? Kasi ang ginagawa mo sa kanya is mina-mouthpiece mo siya sa mga moment na yon. O kaya, pwede mo rin sabihin na ganun. Actually, yung ex ko na yan, naging sakit ko ng ulo yan, kaya hiniwalayan ko na lang. Mas mabuti na ganito na lang kami. Tapos ngitian mo lang. Delikado yan yung hiniwalayan ko lang, okay? So, medyo, kasi, sa mga nakakapanood nito, gusto ko maintindihan ninyo na hindi lahat pare-pareho yung mga nanonood sa akin. May mga iba talagang zero knowledge pa pagdating sa dating, okay? Matter of fact, wala kang confidence kapag nakikipag-usap sa babae, okay? So, yeah, kaya may mga bagay na gusto ko, ingatan ninyo o hindi ninyo muna gamitin kasi baka mamaya mahirapan kayo, makasama lang. Pero kung kaya mo na i-handle yan, kaya mong gawin yan, then go ahead, hayaan kita na gamitin yan na maayos. Okay? Kung kaya mo i-handle o kaya mong gamitin ng tama. Okay? Kasi baka mamaya maging negative yung impact, tapos sisihin nyo ako, di ba? So to be safe, mas okay pa na sabihin mo na lang na na sakit ko ng ulo yung ex ko na yan, okay? Since model ka rin, o pareho kayo ng trabaho, baka ganyan ka rin. Actually, sa tingin ko, ganyan ka rin yata di ba? Tapos gitian mo lang siya. Tinan mo, kikiligin yan. Sigurado, yan, magwa-water-water yan. Gaganahan yan. At sobrang saya ng pakiramdam yan sa mga moment na yun. Kasi nga, mararamdaman niya na yung kasama niya ay isang ginto o diamante. High value ka pala. Okay, pero hindi ko masinsabi magsinungaling kayo sa babae, pero ang punto ko lang dito is ganito dapat yung pag-construct ng pakikipag-usap ninyo sa babae. Okay, like for example, kung nagtatrabaho ka as a waiter, pwede mo na gawing high value yung pagiging waiter mo kahit paano, 'di ba? Sabi mo, kaya tinanong kanya, ano bang trabaho mo? Well, ilang taon na ako nag-work as a waiter. Sa totoo lang, napaka-successful ko bilang waiter. Sa ano nga ako nagtatrabaho sa isang napaka-successful ko bilang waiter. I work for a very for a five-star restaurant or five-star hotel as a waiter. Ganun. Pwede mong gamitin yung ganun. Kaya sabi mo, nag-work ako as a waiter for 10 years na sa Shangri-La, kung saan ang nakikilala ko mga tao doon talagang mga matataas na tao. Matter of fact, si you said taga di ba? Taga QC ka, yung mayor ninyo, madalas naming guest doon, kilala ko siya. Ganun, sabi mo ganun. Para at least may connection pa na magkakilala kayo nung mayor na iyon. Kahit na nasa trabaho ka na, sabihin nating hindi pa ganun kataas ang sahod, pero nakita naman niya na ka naman, na well-connected ka naman, o kaya sabihin nating ang tagal mo na nagtatrabaho doon, din ibig sabihin, nai-enjoy mo yung trabaho mo, o madami ka ng kinita doon, o sabihin nating magaling kang magtrabaho kasi 10 years o ilang years ka na doon, 'di ba? So isipin niya, ayaw pa kawalan ng kumpanya to, 'di ba? And na-enjoy niya siguro yung trabaho niya kaya mas pinili niya magstay doon, 'di ba? And sinabi mo pa nga na konektado ka doon sa mayor o doon sa politician na yun. So tataas at tataas talaga yung value mo sa mata nung
kausap mo na babae na ito. Kasi makita niyang hindi ka pipitsugin. Okay, yun ang goal natin. Hindi ka magmukhang pipitsugin. Kasi tandaan nyo, kaya tayo nagde-date o kaya nagtatanong yung mga babae na iyan, dahil inaalam niya kung anong klaseng lalaki ka. Dahil kahit ikaw man ang babae, of course, gusto mo rin naman malaman muna kung anong klaseng lalaki yung dinidate mo bago may mangyari sa inyo o bago kayo magpatuloy sa date ninyo. Dahil baka mamaya weirdo yan, wala naman palang pangarap yan, wala naman palang ambisyon yan, di ba? Wala naman palang gustong marating yan, mababa naman pala ang potential niyan. Then at least maaga pa lang malaman mo na para makaalis ka na kaagad, di ba? Syempre, inaalagaan din ng mga babae yung mga sarili nila. And also, kapag ka ginamit mo yung mga ganyan, lalo na kapag let's say sinabi ng babae na, uy, ang yaman mo naman pala, ang successful mo naman palang tao, nakaka sabihin natin pag sinabi niyang nakaka-insecure naman o kaya nakakahiya naman pala sa'yo. Pag ginamit niya yun, tandaan nyo, may dalawang ibig sabihin yan. Maaring totoong na-insecure siya sa'yo, nanliliit siya sa'yo, okay, kasi ang taas na ng tingin niya sa'yo, which is actually good for you. O kaya maaring tinitest ka niya kung beta o alpha ka ba. Ngayon, paano ko nasabing test ito kung beta o alpha ka ba? Kasi sa oras na gawin niya ng babae, tandaan nyo, alam ng babae na kadalasan sa mga beta male simp, ginagamit nila yung pagiging mayaman nila o pagiging successful nila para mapagtakpan yung kabitahan nila o yung lack of confidence nila sa sarili nila. Okay? Alam ng babae yan. Kaya tatanungin ka niya o sasabihan ka niya ng ganyan. Titingnan niya kung paano ka magre-react. Kung magyayabang ka ba lalo o mananatili kang confident ka lang sa sarili mo. Okay? So, ang suggestion ko sa inyo, ang isagot ninyo ay kumbaga, magpaka-humble kayo. Kumbaga, forgot the term eh. Parang i-downplay ninyo. Okay, yung sagot ninyo, yaman mo naman, ang successful man pala, nahiya naman tuloy ako sa'yo. Sabi mo, sobra ka naman para sabihin na mayaman ako. Sabihin natin, may kaya lang, maayos naman yung buhay ko. Enough na para mag-survive. Anyway, kamusta pala yung yung hobby mo na na-share mo sa akin last time nung magkausap tayo? Ganon. Iba mo bigla yung usapan. Okay? I-downplay mo. Magpaka-humble ka, balansin mo kasi baka mamaya isipin ng babae nag-oversell ka o dinadaan mo na siya sa pera, dinadaan mo na siya sa kayabangan o sa mga bagay na mayroon ka. Ang gumagawa niyan is yung mga beta male simp kasi hindi sila confident sa sarili nila. Kaya nga napaka-importante na habang kausap mo yung babae, make sure na naka-eye to eye contact ka sa kanya, tama yung body language mo, naka-masculine frame ka, yung boses mo hindi high pitch, hindi maliit, okay? Dapat hindi ka ninenervyos, cool ka lang, okay? Cool, calm demeanor, yan dapat yung meron ka. Cool and calm demeanor, tapos may dapat sabihin natin hindi ka nanginginig, okay? Relax ka lang, chill ka lang. Pakita mo sa kanya na high value ka at confident ka sa sinasabi mo, tapos totoo yung mga sinasabi mo sa kanya. Okay, napaka-importante niyan. Dahil kung di mo magagawa na ganyan, yung body language mo, yung tono ng boses mo, tapos ganyan yung mga ikinukwento mo, hindi siya maniniwala sa iyo. Magmumukha ka lang tanga. Okay, baka mawala lang sa iyo yung babae mo. Okay? And also, wag nga mag-oversell. Okay? Wag kwento ng kwento. Hayaan mong siya yung makadiscover nito. Siya lang yung magtanong sa iyo. Okay? Siya yung sabihin nating kumuha ng information sa iyo. Okay? Without you providing it ng ako nga mayaman ako eh. Totoo lang dami kong pera eh. Alam mo sa totoo lang ako kung saan ka nagtatrabaho niya, lagyan tinanong mo, di ba? Ikaw saan ka nagtatrabaho? Sabi niya, ako nagtatrabaho ko sa sa isang call center company. I'm a call center agent. Ikaw call center agent ka lang? Ako nga nagtatrabaho ko sa sa isang hotel manager ako, kumikita ako ng 80,000 a month eh. Lakas ko kumita. Sa call center, late lang na sahod dyan di ba? Huwag mong gagawin yan. Wag mong papaliitin ang tingin ng babae sa sarili niya. Hayaan mong siya yung manliit sa iyo. Okay? Pero wag mong pagyayabangan o papaliitin yung tingin ng babae sa sarili niya. Dahil sa oras na gawin mo yan, mata-turn off siya sa'yo. Mabubwisit yan. Ayaw ng babae sa mayabang, ayaw ng babae sa overseller, ayaw ng babae sa sabihin nating bida ng sarili niya. Okay, kaya nga ba sabi ko sa inyo,
Hayaan nyo na ang babae lang ang magtanong na magtanong. Okay? Dahil gusto naman nila yan, madaldal naman ng babae. Okay? Tapos kapag ka, well, okay din na nagtatanong ka kasi gusto nga nila nagdadaldal. Okay? Pero most of the time, pagdating sa pagtatanong, hayaan nyo siya yung magtanong na magtanong. Pero magtatanong ka din. Okay? Balance lang din. Pero mas hayaan mo siya magsalita. Yun na lang, para mas safe. Hayaan mo siya mas magsalita ng madalas kumpara sa iyo. Okay? Siya yung magbida ng sarili niya. Okay? Pero pagdating sa pagtatanong, ikaw yung sumagot nun. Tinanong niya trabaho, tinanong niya magkano kita, sabihin mo yun. Okay? Anong sasakyan ang dinadrive mo? Huwag mo sasabihin muna yan, ha? Sabihin mo lang yan kapag ka tinanong ka niya, ano bang sasakyan yung dinadrive mo? Well, ano lang naman, simple lang naman. BMW lang naman sa ngayon. Yan, suminto ka lang, wow, BMW pala yung dinadrive mo. Ang yaman mo talaga. Grabe naman yung ang yaman mo naman. Dream car ko kasi yan. Kaya lang naman ako nagkaroon yan. Pero hindi naman dahil mayaman. Kaya lang. May kaya lang. Ganun. By the way, ikaw, kamusta yung ano mo? Yung trabaho mo, balita ko, okay daw ang kitaan dyan sa company na yan. Di ba? Parang binuboost mo pa siya. Parang sinasabi mo pa na, ikaw din naman, maayos din naman yung buhay mo. Di ba? Parang wag mo siyang ibaba. Okay? Ayaw ng babae na ibinababa mo siya. Hinihila mo siya pababa. Pero ayaw ko din na itataas mo siya. Okay? Parang iano mo lang siya. I-level mo lang siya. Okay? Pero hayaan mo na siya makakita na mas mataas ka sa kanya. Okay? Dahil tandaan mo, kapag ka nakita ng babae na mas mataas ka sa kanya, then magiging kandidato ka talaga sa kanya bilang leader niya. Dahil ang gusto ng babae o ng tao pagdating sa leader niya o yung susundin niya o papaniwalaan niya ay yung tao na mas mataas sa kanya. Natural na mas mataas siya sa iyo tapos ikaw magiging leader niya. 'Di ba? So dapat maging mataas ka talaga sa kanya. Okay, hindi dahil sa pagyayabang, hindi dahil sa pagpi-flex, hindi dahil sa pag-aangas, okay? Kundi dahil siya yung naka-figure out na ikaw yung tama para maging leader niya o pag-submitan niya o pagkatiwalaan niya sa relasyon na magkakaroon kayo. Okay? So again, wag maging mayabang, gamitin ito ng tama dahil pag nagamit niyo ito ng tama, maniwala kayo sa akin. Hindi lang basta makukuha niyo yung bagay na gusto niyo sa babae, kundi maniwala kayo sa akin. Solid to. Walang mintis. Hindi lang basta mau-obsess yan, kundi yung babae na ito ay mamahalin ka pa ng sabihin nating pwedeng higit pa sa buhay niya. Good luck!